Yung nagsasabing sila ay sumasamba sa tunay na Diyos. Gumagawa naman ng sari-saring kasamaan. Yung nandun sa Roma 1:28, kapatid na Daniel. At palibhasa ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala, mga mapanirang puri, mga napopuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Yan yung mga nagsasabing may Diyos, pero yung kanilang gawa walang Diyos. Basahin natin yung Tito 1:16. Sila ay nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa ay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Yung salita ni Pablo na yan, napakahalaga niyan eh. Merong mga tao nagpapanggap, kilala nila ang Diyos. Ngunit yung kanilang mga gawa ang nagkakaila sa kanila. Nakilala nila ang Diyos, hindi nila talaga kilala. Kasi, ang sabi, malulupit, mga masuwain, mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Ang pagkilala po kasi sa Diyos, mga kababayan, ay paggawa ng mabuti. Pag yung mabuti, itinakwil mo nang gawin, ayaw mo na, kahit sabihin mong kumikilala ka sa Diyos at meron kang Diyos sa buhay, sinungaling ka. Bakit? Kasi ang tunay na pagkilala sa Diyos ay paggawa ng kabutihan. Yun ang layo ng Diyos, kaya niya ginawa ang tao, gumawa ng kabutihan para makarating sa kanyang kaharian. Pero pagka sinasabi mo, ikaw sa Diyos, pinagmamalaki mo sa Diyos ka, pagkatapos ang ginagawa mo kasamaan, yun ang nagpapatunay na hindi ka talaga sa Diyos. Kung pag-uugnay-ugnayin po natin lahat ng ito, makikita natin na ito realidad sa ating panahon. Ito nakikita natin kaya nga ang aking naiisip ngayon, parang lalo ngayong mas mahirap mangumbirti ng tao para maniwala sa Diyos. Kasi ang mga nangyayari ngayon, mismo sa mga taong nagsasabing sila lang ang sa Diyos, sila lang ang maliligtas, ang nakikita mo, puro kawalang hiya ang gawa. Yan ang magpapawalang gana sa mga tao para magrelihiyon. Kasi yung mga mismo nagsasabi na may nakikilala nila ang Diyos, hindi naman ginagawa yung ipinapagawa ng Diyos, paano ka man namang maniniwalang may Diyos yung mga tao na yan? Makakasira pa ng loob yan sa iba para maniwala yung iba na may Diyos. Makikita nyo na ang nangyayari ngayon sa relihiyon, ang na-expose, sari-saring katiwalian, kasamaan. Kaya yun po ang alalahanin ko, kaya ko binubuksan sa inyo, mga kababayan, ng bagay na ito. Nasa Biblia po kasi yan. Hula ng Biblia yan. May nagpapanggap, nakikilala nila ang Diyos, pero ikinakaila nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa.